Eto na ang matinding sinapit ni Sara Sayad Lustay Duterte. Lilitisin na sa kasong pagnanakaw ng pera ng taong bayan at marami pang iba. Nakakahiya ka. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, may nitinip pang balita. Huwag niyo pong kalitan panoorin sa mga nag-aabang. Latest update tungkol dito kay Sara Sayad Lustay Duterte. Wala na pong lusot. Na-corner na. Hindi mo nga alam kung ito'y magtatago na o nagtatago na. I-like muna natin ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Please subscribe my YouTube channel. Grabe ho. Grabe ang matitibay na ebidensya at sapat na ebidensya na lumalabas ho laban kay Sara Sayad Lustay. Gusto ko munang kunin ang inyong panig. Naniniwala po ba kayo na itong si Sara Sayad Lustay Duterte ay nagnakaw di umano ng napakaraming pera ng taong bayan? Sa comment section inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Sa wakas, mga kaibigan, ito na ang matagal na hinihintay ng taong bayan. Pera ang tagasunod ni Sara Sayad Lustay Duterte. Ay nag-iiyakan na ho. Itong mga DDS, itong mga DDLS, panay ang pakalat nila ng fake news para lang. At ang akala nila sa pagpapakalat nila ng fake news ay mapapawalan sala si Sara Sayad Lustay. Mga kaibigan nito ho, huwag niyo pong kaligtaan. Panoorin ang ibabahagi ko po sa inyo. Nako, magugulat kayo, mga kaibigan. Ito ho, pakinggan po natin at panoorin. Kung haharap si Vice President, naabangan na kung haharap si Vice President Sara Duterte sa Kamara, ngayong kasado na ang pagdinig sa mga reklamong impeachment laban sa kanya. Pero ayon sa isang complainant, kung dadaluhan ang bise sa hearing, siguradong hindi niya sasagutin ang mga alegasyon. Narito ang report. Abangan po natin mga kaibigan. Tayo'y nag-aabang at inaabangan si Sara Sayad Lustay Duterte. Bukas, ito ho magaganap. Lilitisin bukas March 25. Diyan po sa Kamara, itong si Sara Sayad Lustay. Lilitisin siya sa pagnanakaw ng pera, di umano, ng taong bayan at marami pang iba. Nakakahiya, di ba? Mga kaibigan, isang dali. Medyo napapasarap ako doon ng kaunting, pinadaanan ko lang ng kaunti. Pagkatapos nito, magbibigay tayo ng ano pang public opinion. Ito, Matapos sineklarang sufficient in grounds o sapat ang basihan sa dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, sisimulan na ng House Committee on Justice ang pagdinig ukol dito sa Miyerkules, March 25. Natanggap na ng kampo ng bise ang imbitasyon para dumalo sa hearing. Pero ayon sa isa sa mga legal counsel ng bise na si Atty. Michael Powa, hindi pa raw niya nakakausap si VP Sara kung dadalo ito sa hearing. Git ni Powa, hindi rin naman daw kasi requirement ang personal attendance ng bise sa pagdinig. Ang anuman daw na desisyon tungkol dito, gagawin ng naaayon sa karapatan ni VP Sara at sa payo ng kanyang abogado. Una nang sinabi ni House Justice Committee Chair Jervil Luistro na prerogative o may sarili pa siya ang bise kung dadalo ito sa hearing. Pero kita niyo ho, pag ini-interview, pansinin niyo ang mga interview before. Nito nga si Atty. Powa at si Sara Sayad Lustay. Handang-handa na po kami nung last year pa na humarap sa pagdinig. I want bloodbath. Yan ang mga katagang sinasabi na budol yan ang mga pambubudol na ginagawa ni Sara Sayad. But ngayon anong ginagawa nila? Wala silang kasiguraduhan kung a-attend sa impeachment hearing. Ipapuro sa kanila pag sila ay umattend. Dahil mabigyan ng pagkakataon kung sila ay mayroong matibay at sapat na ebidensya para i-counter itong mga sinasabing pagnanakaw ni Sara Sayad Lustay ng pera. Kung sila ay may pang-counter dyan ng mga sapat na ebidensya para kontrahin,
bakit hindi sila umattend? Ay, ang tanong, wala nga eh! Wala silang maibigay. Wala silang makakalap na pang-counter. Kaya sa damakbak na abogado, sa dami ng abogado ni Sara Sayad Lustay, ang laging sinasabi, i-dismiss ang impeachment. Mat wala namang kalakip na ebidensya para ma-dismiss. Ay puti pa yung hindi abogado, alam ang gagawin. Siyempre pa nagsabi ka ng i-dismiss ang impeachment laban kay Sara Sayad ayon sa mga abogado niya. Lagyan mo man lang nakalakip na ebidensya kung bakit i-dismiss. Bakit wala nakalagay? Wala nang mahanap. Wala silang makuha na ebidensya itong kampo ni Sara Sayad na sa katunayan dapat i-dismiss. Yun ang katotohanan. Kaya siguro ayaw umatin ito eh. O nagtatago na itong si Sara Sayad Lustay. Baka nagpapalamig. Ito. Matindi ito. Para sa miyembro ng grupong Tindig Pilipinas, ang abogado ng pinawing second impeachment complaint na si Atty. Dino De Leon, dapat nang humarap si VP Sara at sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya. Duty bound siya, constitutional process to kailangan galangin ni Sara Duterte ang mga institusyon, including the House of Representatives, including eventually the Senate, and kailangan niyang sagutin sa saligang batas. At sabi sa saligang batas, accountability ito, kailangan mag-explain siya. Pero sa tingin ni De Leon, hindi magpapakita ang bise sa hearing. Pero kung dadalaman daw ito, Palagay ko hindi niya sasagutin yung mga tanong. She will again throw an attitude out there and claim that this is all political. una nang naghain ng sagot si VP Sara sa mga reklamong impeachment. Gate niya walang ultimate facts sa mga reklamo, bagay na pinalagan din ni De Leon. Ito po yung mga attempt na, and ito po ang mastery kasi ng Duterte camp, no? Yung tinatawag nating dilituin tayo, yung tinatawag nating diversion, muddling of the issues. Yan tawa ko doon ang napakarami. Ang sabi ni attorney, ang sabi niya, ito ang master, ito ang kaalaman ng mga Duterte camp, lalong-lalo na si Sara Sayad Lustay, nalituhin ang taong bayan. Mambudol! Maliwanag ho. Binabayi ko lang po sa inyo. Nakakahiya ho ito, mga kaibigan. Isa pa, Allegation ay siya ay nagwaldas at nagdakaw sa confidential funds. Yun ang kailangan niyang sagutin. Kaso ayaw niyang sagutin, ginagawa na naman ng mga teknikalidad. The attitude is against accountability, which is the very soul of the Constitution. Samantala kung sakaling aabot sa Senado ang mga reklamo sa bise, plano ng grupong kilusang Ayan mga kaibigan, buhat dito sa News 5. Nandyan ho, ibinahagi ko po sa inyo. Maliwanag, abangan po natin ito. Mga mahal kong taga-subaybay, araw po ng bukas, March 25. Inaabangan po ng lahat na kung a-attend sa hearing ng impeachment itong si Sara Sayad Lustay Duterte. At siyempre kapag umattend dyan, kasama ang kanyang mga abogado. Kung hindi man umattend si Sara Sayad Lustay, siyempre baka na dyan yung kanyang abogado. O baka hindi rin umattend ang abogado. Yan po ang kabang-abang mga kaibigan bukas, araw March 25. Nako. Yan ang tawa ko doon yun ang master ni Sara Sayad, ang manlito ng taong bayan. Ito po, mga kaibigan, hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Nandiyan po ang katibayan na si Sara Sayad Lustay ay lilitisin bukas dito sa pagnanakaw di umano ng pera ng taong bayan. Ano po ang masasabi nyo? Kaibigan, isang like, isang share sa video na ito. Baka naman, please lang.